Kung halimbawa na andiyan ka na, pag-usapan na nabanggit ko na sinuggest ko na tapusin mo na lang yung kontrata. So, mas maigi kasi yun dahil alam mo yun, kung aalis ka kasi magre-resign ka, ikakat mo yung contract mo, multiple damage ka ron. Unang-una yung time na ni-spend mo. Syempre, alam naman natin na bawat galaw natin ngayon, bawat decision natin may ano yan may budget accordingly, 'di ba? May mga finances na involved na diyan. Lalo na ang pagtrabaho sa abroad, pag-apply sa abroad. Ngayon discuss natin sa episode na to, i-share natin yung mga dahilan kung bakit minsan may mga tanggapin natin yung katotohanan na may mga umaalis ng bansa na umuwi talaga na, 'di ba, nakakalungkot man isipin, pero talagang may nangyayaring ganun eh. Hindi naman natin pinag-uusapan yung mga nagkaroon ng ganung sitwasyon para i-down sila or 'di ba, kung ano pa man. Ginagawa nating halimbawa to kasi para nga doon sa mga bago na magtatrabaho sa abroad, o kung bago ka sa abroad ngayon, nasa sitwasyon kang ganyan na yung napuntahan mo is medyo, alam mo na, kasi it's expectation versus reality nga talaga yan, lalo sa mga first timer. Pero kung babalikan natin yung mga naunang nag-abroad noon, mga way back 80s, talagang mas swerte na yung mga nag-a-abroad ngayon eh. Kasi unang-una, marami ng information na mapagkukunan. And at the same time, hindi na siya ganun nakaka-homesick talaga eh. Hindi katulad noon na, alam niyo yung namalayan ko kasi yan, yung panganay namin. It so happen na nakapag-asawa nga siya ng ng OFW. So yun, naobserbahan ko na lahat yun, na kung gaano kahirap talaga. Alam mo yung nag-aantay ka sa voice tape lang, tapos yung alam mo yun, yung makikinig kung yung pagsasalita nung nasa abroad eh, babanggitin niya yung mga para sa anak, na kung sa panganay, para sa pangalawa, or kung ilan man yung anak, babanggitin niya para siya yung makikinig naman eh, 'di ba? No, naranasan ko yung gano'n, naobserbahan ko yung mga ganung sitwasyon. Unlike ngayon, 'di ba? Parang andiyan na, kausap na natin sila palagi. Kaya napakaswerte, medyo mas magaan yung sitwasyon ng isang OFW ngayon na when it pertains to yun nga, kung ang pag-uusapan is yung communication, okay? Yung homesick na 'yan. So mas magaan na ngayon dalhin niyan kasi mas accessible na, kumbaga. Okay, balik tayo dun sa mga bagay na pwedeng makasira doon sa focus ng isang OFW. Unang-una diyan kasi syempre nasa sitwasyon ka na nalulungkot ka. Syempre, yun nga, kasama na sa pag-abroad diyan yung naiinip ka na. Kaya ang nangyayari, yung konting yaya lang sa'yo ng mga halimbawa kaibigan mo, ng mga kasamahan mo sa trabaho, sa paligid mo, o kung hindi man magkaroon ka ng kakilala, ibang lahi. Alam mo yun, yung tipong, yung temptation ng yaya na halimbawa, labas tayo, pre, labas tayo. Di ba? Ito yung mga unang-una na talagang mahirap tanggihan eh, yung mga ganyan, kasi nalulungkot ka eh, di ba? Lalo na kung wala ka namang sagdan dikit doon sa trabaho mo. Ngayon ang mangyayari, lalabas, di ba? So siyempre mag-happy, hindi naman masama yun, kaya lang talaga minsan dumarating sa punto na yan yung mga nagiging dahilan para alam yung malibang yung isang nag-OFW. Kaya nga yung mga unang previous videos na ginawa natin, ginawa ko is yung kailangan talaga bago ka umalis, yung focus mo talaga is nandoon eh. Wag mong kalilimutan yung goal, yung focus mo bago ka makarating ng abroad. Kailangan dala-dala mo palagi yon, tinatandaan mo palagi. Hindi naman, okay naman yung tipong once in a while talagang kahit papano maglibang ka. Pero wag naman yung libang na to the max na halos masira na yung budget mo. Alam mo yun yung ibig natin sabihin. So ngayon, itong episode na to,
is tungkol doon sa mga bagay na pwedeng makasira doon sa focus mo. Especially yan nga yun. Siyempre, darating na yung puntong self-pity ka na eh. Di ba? Kasi, lalo na pagka dumarating pa yung time na nagkakaroon ng misunderstanding sa mga naiwan sa Pilipinas. Normal yun. Normal lahat yan. And at the same time, andito tong ginawa ko tong video na to para kahit paano ma-minimize yung mga ganon. So, kagaya nga yan, yung nabanggit ko kanina, yung tipong nalulungkot ka tapos biglang sasabayan ka ng yaya ng mga barkada, ng mga kaibigan, ng mga kakilala, kasamahan sa trabaho. So, hanggang sa magiging routine mo na yon, di ba? Hanggang sa magiging routine mo na yon. Ang mangyayari, out of budget, syempre, anong tendency kapag lumabas kayo ng mga kaibigan mo? Alangan, di ba, puro libre. Syempre, walang ganun, di ba? Pare-pares kayo nagtatrabaho eh. So, kaya, yan yung madalas na nangyayari na kaya minsan yung isang OFW nawawala na sa focus eh. So, inuulit ko, hindi naman kailangan din natin yun minsan mag-unwind tayo, pero not to the max na alam mo yun na halos masira na yung budget mo. Yan kasi yung unang-unang nakakasira dyan. So, lalo na tight na talaga yung budget mo, gawa nung hindi mo nga, akala mo nga, nung unang pag-abroad mo, okay na yung sahod mo. And then, na-realize mo na yung palang gagastusin mo sa abroad, syempre, is 1:1 ratio. Diba? Syempre, doon ka nakatira. Kung saan ka mang abroad napunta, kung ano yung presyo ng bilihin doon, hindi mo pwedeng yung, di ba, kagaya. Minsan, yun yung mga nami-mislook na information. Pangalawa, yun nga, syempre, depression, yan yung mga nangyayari. Hindi nakakayanan yung bigat ng problema. So, ang nangyayari, ang kinakapitan ng isang OFW is yung nagbibisyo siya. Yan, yung pag-iinom. Okay, ito medyo discretion nyo na yan. Hindi ko sinasabi to para, 'di ba, atakihin ko yung mga gumagawa nito. Pero discretion nyo na yan, okay? So, ang point lang dito is isa yan sa mga nakakasira ng focus ng isang OFW. Basta iisipin lang natin lagi, once na nag-abroad na tayo, bumibilang na yan ng minimum 2 years kaagad yan. Minimum 2 years kaagad ang naka-compromise sa'yo. So, minsan pag nalibang ka, di ba, ang mangyayari sa'yo, hindi mo na-hit yung plano mo na mapupundar doon sa kaya ka nag-abroad. Ang mangyayari niyan, uulitin mo na naman another contract na naman. So, another 2 years na naman yun. Ang bilangan sa pag-abroad is normally 2 years kaagad yan. Iba to sa mga iba to sa mga seaman. Siyempre, iba kontrata nila eh. Itong dinidiscuss natin is usually yung mga contractual sa mga land-based. Okay? So, yan yung mga normal na nakakasira doon sa focus ng isang OFW. Okay, itong episode na to is yan yung mga ilan sa mga bagay na gusto kong mabanggit. Kasi yan yung mga madalas na nakakasira doon sa focus ng isang nag-OFW. So, basta pag nasa punto ka na ganyan, diba? Instead na spend mo yung time mo sa ganyan, I would suggest na marami ng paraan ngayon na accessible na, like online courses. Yan yung mga tipong pagkataas ng kontrata mo, meron ka pang, di ba? May mga nagpapadala na rin ng certifications yan. In this episode, so diniscuss natin yung ilan lang sa mga nakakasira doon sa focus ng isang OFW. So yan kasi yung mga usual na nangyayari. Siyempre, dahil malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, alam mo yun, yung mag-isa mong hinaharap yung lungkot doon sa abroad na nagtatrabaho ka, walang ibang gumagawa para sa'yo, sa sarili mo, kundi ikaw.